Kidlat News Updates. Mga balita ngayon, bangkay ng isang lalaki natagpuan sa isang pumping station sa Maynila. Higit 1.2 million pesos na halaga ng smuggled cigarettes na samsam sa Port of Zamboanga. Solusyon ng garbage crisis sa Cebu City inilatag matapos ang Binaliw tragedy. Ako po si Cesar Sorian para ihatid ang mga nangunang balita sa buong kapuluan ngayon. Isang bangkay ng isang lalaki ang natagpuan sa isang MMDA pumping station sa Barangay 384, Quiapo, Maynila kamakailan. Ayon sa investigasyon, hapon ng Martes, January 20, nang madiskubre ng isang empleyado ng MMDA ang wala ng buhay na katawan ng biktima habang tinatanggal nito ang mga naipong basura sa pumping station. Hindi pa natukoy ang pagkakakilanlan ng lalaki na tinatayang nasa edad 40 hanggang 50 anyos. Nagsasagawa na rin ng forensic examination ng mga otoridad sa bangkay nito habang sinusuri na ng kapulisan ang mga CCTV footage sa lugar na makakapagturo sa pagkakakilanlan at sanhi ng pagkamatay ng lalaki. Aabot sa mahigit 1,000 rim na mga ilegal na sigarilyo ang naharang ng mga otoridad sa isinagawang joint law enforcement operation sa Port of Zamboanga, Kamakalawa, January 22. Ito'y matapos nilang inspeksyonin ang ilang mga kahina-hinalang mga bagahe ng 6 na individual na naglalaman umano ng iba't ibang brand ng sigarilyo na ilegal na ipinasok sa bansa. Umabot sa 1,106 rims ng smuggled cigarettes ang nasamsam sa mga ito na tinatayang nagkakahalaga ng mahigit 1.2 million pesos. Dagdag pa ng mga otoridad na pag-alamang walang graphic health warning sa mga kontrabando na malinaw na paglabag sa Republic Act No. 10643 o ang Graphic Health Warnings o Tobacco Products Act. Kasalukuyan ng hawak ng Maritime Police Station ng mga suspect na isinasailalim sa investigasyon at ihaharap sa kaukulang kaso. Naglatag ng agaran at pangmatagalang solusyon ng Department of Environment and Natural Resources o DENR, Cebu Provincial Government at mga lokal na opisyal upang tugunan ang lumalalang problema sa basura matapos ang trahedya sa Binaliw Landfill sa Cebu City. Sa Pulong Kamakalawa, January 22, kabilang sa mga hakbang na pinag-usapan ay ang paghahanap ng alternatibong landfill sites, mas mahigpit na waste segregation at pansamantalang paggamit ng ibang pasilidad. Kasabay nito na mahagi ang Department of Social Welfare and Development o DSWD Field Office 7 ng cash at food assistance sa mga pamilyang apektado ng trahedya. Samantala, bumisita ang mga opisyal ng Bureau of Fire Protection o BFP Region 7 sa burol ng volunteer rescuer na si Ramon Singson na nasawi noong January 18 dahil sa septic tank shock matapos masugatan sa rescue operations. Nag-ugat ang krisis sa pagguho ng Binaliw Landfill noong January 8 na ikinasawi ng 36 na katao at ikinasugat ng 18 iba pa. Para sa Kidlat News Channel, ito si Jai Reyes, nag-uulat. Ako po si Cesar Sorian, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.